Ako'y nagagalak na makasama kayo ngayong hapon sa inyong 39th anniversary. So happy 39th anniversary, Baliwag Bible Christian Church. Every time na merong church anniversary, madalas ko naiisip, saan ba nang galing itong tradition na to? You know? Ang magandang tradition to, mag-celebrate ng anniversary. Sa Amerika kasi, yung mga churches doon, nag-celebrate na sa anniversary pag pang-5 o pang-10, every 5 years, every 10 years, you know. Pero sa Pilipinas, sa pansin ko, every year. Which I think is a good thing, you know. Maganda pag-isipan anong ginawa ng Panginoon in the last year. Anong ginawa ng Panginoon, you know, mga blessings na natanggap natin galing sa Kanya. So I think this is a good thing to celebrate yung ating anniversary. Magandang tradition ito. Pero hindi ko pa rin alam kung saan ang galing ito, you know. Maybe research si Pastor Derek, okay? Maybe. So, ano pwede natin pag-isipan? Ano ba mga blessing na natanggap natin dahil sa church? I think yun talaga ang main point why we celebrate anniversary, di ba? Pang 39 years. Anong blessing ang natanggap natin in 39 years dahil sa church? So kung ikaw ay member ng BBCC, ano bang blessing ang meron ka dahil sa church na ito? Ano yun? Totoong tanong yun. So sagutin, kahit sa isip lang, pwede natin sagutin. You know? Ano bang blessing ang natanggap mo dahil sa church na ito? Kung member ka sa ibang church, pwede mo rin pag-isipan, anong blessing ang natanggap mo sa iyong sariling church? Dahil sa church mo, ito ang iyong blessing na natanggap. Kung ikaw naman ay bisita at marahil ang iyong church o religious background ay medyo kakaiba sa Baliwag Bible Christian Church, pwede mo rin pagmasdan ngayon. Anong klaseng mga blessing ang meron sa isang church, kagaya ng BBCC? Ano bang blessing ang pinag-uusapan dito? Ano bang meron? Okay? At kung ikaw naman ay madalas umattend, marahil ikaw ay mananampalataya kay Kristo, pero hindi ka pa member. Anong mga blessing ang sana meron ka kung ikaw ay naging isang member ng isang church? Ano ba ang mga klase ng blessing na natatanggap ng isang congregation sa kanyang church? Yun ang makikita natin actually sa ating passage ngayong hapon. Niyahan ko kayo, buksan ang inyong Bible sa Ephesians chapter 4, verse 7 to 14. Ephesians chapter 4, 7 to 14. Nabasa na natin ito kanina. At ating titignan anong sinasabi ng salita ng Panginoon sa passage na ito. Ito po ang argument ng passage. Ang church ay isa sa mga blessing or gracious means para sa gospel growth. Okay? The church is one of God's gracious means for gospel growth. In other words, isa sa mga paraan para bigyan tayo ng blessing or biyaya ng Diyos ay sa pamamagitan ng church. Dahil sa church, ito ang paraan ng Diyos para tayo ay magkaroon ng blessing galing sa Diyos. Ginagamit ng Diyos ang church para ibigay sa atin ang mga blessing na kailangan natin. Hindi lang ito blessing na, sana meron ako, sana wala, okay lang kung wala. Hindi. Ito ay mga blessing na kailangan natin sa ating buhay Kristiyano. At kaya dahil kailangan natin ito, gustong ibigay ito sa atin ng Diyos. Kailangan mo to, blessing ito, gusto kong ibigay sa iyo. At para maibigay ko sa iyo, kailangan mo yung church. Ito ang paraan ng Diyos para matanggap natin ang mga blessing na ito. So ano itong mga bagay na ito? Ano itong mga
Ano ba itong mga blessing na ito na kailangan natin na gustong ibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng church? Meron at least 4 sa passage natin. Okay? Ito ang unang-una. Alright? Kailangan natin si Kristo. At si Kristo ay ating ang blessing na ating makukuha sa pamamagitan din ng church. Sabi sa passage natin sa verse 7, grace was given to each one of us. Sa bawat isa, merong biyaya na galing sa Diyos. Ano ba meaning ng grace? Ang grace ay biyaya ng Diyos or blessing or favor na binibigay niya sa mga taong hindi karapat-dapat nito. Yun ang idea ng grace. Kukunin natin ito, hindi dahil pinaghirapan natin, hindi dahil tayo ay karapat-dapat makakuha. Hindi. Nakuha natin ito dahil actually hindi tayo worthy makakuha nito. Yan ang idea ng grace. Halimbawa, kung ikaw ay nagbabayad ng upa sa bahay niyo, marami sa atin, nangungupahan din po ako. Every first week ng buwan, rent I do, okay? Tapos na-late ka magbayad. For some reason, na-late ka magbayad ng upa. At sasabihin sa'yo ng landlord mo, kakatok na sa bahay mo, siguro, oy, bayad mo, wala ka pang bayad. At siguro, ang sasabihin mo sa kanya, sir, pasensya na po, pwede po ba makahingi ng grace period, di ba? Ibig sabihin, di pa ako makabayad ngayon, pwede ba next week na lang? Pero bang grace period? Bakit? Ano ba yung grace period? Karapat-dapat ka ba rito? Hindi. Actually, nangihingi ka eh. Pwede ba? At pag binigyan ka, ito ay isang grace. Di ka karapat-dapat magkaroon ito. Do ang rent. Di ba? Pwede kang palayasin o kung ano man ang kontrata meron ka. Pero dahil ang landlord, binigyan ka ng grace. Sige, pagbibigyan kita. Next week na lang. Tawag natin ito ay grace. Sa students, ganoon din, di ba? Project I do sa Monday. Di mo nagawa yung project. Nag-basketball ka kasi or kung ano ginawa ka. Di mo nagawa yung project. Mom, teacher, prof. Pwede mo makahingi ng extension, pwede mo makahingi ng grace period. Di ba? Yun ang nature ng grace. Ito ay binibigay sa mga tao, hindi karapat-dapat nito. Pero sige na, I'll be gracious, di ba? Hindi ito obligation. Walang obligation ng teacher magbigay. Pwede niyang ibigay, pwede niyang hindi ibigay. Pero dahil ito ay grace, kanya itong ine-extend. Ay, ganoon ang ginawa sa atin ng Diyos. Nakatanggap tayo ng grace galing sa Diyos sa ating salvation. Niligtas tayo by grace. Meaning, hindi natin pinaghirapan ito. Hindi tayo karapat-dapat nito. In fact, God is perfectly just na parusahan tayo dahil sa ating mga kasalanan. Yet, siya ay gracious. At binigyan niya tayo ng regalong salvation. Gift of eternal life. Sa pamamagitan ng buhay at kamatayan at resurrection ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan para tayo ay maligtas. That's grace. Hindi tayo karapat-dapat ito. Pero ang grace ng Diyos, hindi lamang binigay sa kaligtasan. Totoo yun, binigay niya sa kaligtasan. Pero ang grace ng Diyos ay patuloy nagbibigay. Hindi natapos sa kaligtasan ang grace ng Panginoon. Ito ay patuloy sa ating buhay Kristiyano. Gusto ng Diyos na patuloy tayong bigyan ng kanyang grace or blessing or favor. Grace, sabi ni Paul, the grace of God is sufficient. Ibig sabihin, sapat ito sa aking pang-araw-araw na pangangailangan. Pang-araw-araw na strength. Kalakasan sa araw-araw. Biyaya sa araw-araw. Paano ba natin makukuha itong grace na ito? Sabi sa verse 7,
The grace is according to the measure of Christ's gift. Ang biyaya ng Diyos ay naaayon sa biyaya na binibigay ni Kristo. Si Kristo ang source ng blessing or source ng grace para sa church. Kaya kailangan natin si Kristo. Right? Kaya kailangan natin si Kristo. We need Christ. Siya lamang ang paraan to get the grace of God, to get blessing, to get favor. Sa pamamagitan lang ni Kristo. Ganoon nangyari sa ating kaligtasan. Walang favor or walang way na magkakaroon tayo ng forgiveness of sin kundi kay Kristo. Ganoon din sa buhay Kristiyano. Ang paraan para tayo bigyan ng favor at blessing ng Diyos ay ganoon pa rin. Paraan pa rin kay Kristo. But paano ito binibigay ni Christ? Or bakit ito binibigay ni Christ sa church? Sabi sa verse 8, therefore it says, when He ascended on high, He led a host of captives, and He gave gifts to men. Ito ay part na ginawa ni Christ para sa atin. Si Paul is now quoting from Psalm 68. Kung saan si David prefiguring Christ, David is rejoicing sa kanyang victory over his enemies. Right? Si David, hari, nagkaroon siya ng victory sa mga kalaban niya. At yung picture dito, as the victor, yung nanalo sa labanan, yung nanalo sa gera, kagaya ni Christ, shows his victory by descending to the earth, dying on the cross, defeating death. Yun yung kanyang victory. Tinalo niya ang kamatayan by His resurrection. At dahil sa ginawa ni Christ na ito, pinapaliwanag ni Paul sa verse 9, in saying He ascended, ano ibig sabihin ng umakyat ang Panginoon sa langit? Ibig sabihin nun, nanalo siya sa laban. Natalo niya ang kamatayan. Kasi dumating siya sa lupa, namatay siya, pero hindi siya nanatiling patay. On the third day, He rose again. And one of the ways to celebrate, umakyat siya sa langit. Hindi siya nanatiling patay. He ascended. What does it mean that He ascended? That means He also descended to the lower regions, which is the earth. He who descended is the one who also ascended far above all the heavens that He might fill all things. Ang picture dito is a conquering king who receives the spoils of war. Ibig sabihin, nanalo siya, natalo niya ang kamatayan. Ito ay isang hari, nanalo siya sa gera, at ito yung kanyang victory party, kanyang victory lap. Okay? Usually sa panahon ng first century, pag nanalo ang isang hari, paparada yan. At yung parada niya, lahat ng mga nahuli niya, yung mga hari ng ibang bansa na sinakop nila, yun yung mga nakakulong, yun yung mga captives. At ipaparada nila, ito, nahuli ko itong mga general na to, natalo namin. Nakaposas sila ngayon sa likod. At paparada sila. At nagpapakita sila, nanalo kami. And Paul is picturing Christ as the victor. At dahil siya nag-ascend sa heaven, that means siya ang nanalo. At kagaya ng isang king sa panahon nila, na magkakaroon ng victory lap, and yung spoils of war, yung mga nalikom nilang pera, alahas, sa gera, galing sa kalaban, pinamibigay nila sa kanilang sa mga tao nila, di ba? So sa parada, nagbibigay sila ng mga barya-barya. Sa ating barya, sa kanilang coins, yung malaking halaga nun. Okay? So mga alahas, mga spoils of war, habang nag-cheer yung mga tao, panalo kami sa gera, at yung hari, yung general, paparada at nagbibigay sila ng pera sa mga tao. Papalakpa. Imagine like Robin Hood. Okay? Nanalo kami, natalo namin to at nagbibigay kami ng spoils of war sa mga tao, sa mga habang sila nag-cheer. That's the picture na pinapakita ni Paul. By the ascension of Jesus, yung sa mga ibig sabihin ng pag-ascend ni Jesus, ay siya ay nanalo. Tinalo niya ang kamatayan. At dahil dito, magbibigay siya ng gift. Kanino? Sa kanyang mga tao. Sino kanyang mga tao? Sa church.
And now He's gonna give gifts. Ano itong mga gifts na ito? Tingnan natin mamaya. Pero bago natin makuha yung gifts, kailangan muna natin, sino nagbibigay ng gift? Si Christ. Bakit? Because He rose from the dead. Kaya importante ang resurrection. Among many things, para sa atin. This is Christ, the one who won the victory. So kaibigan, kailangan mo si Kristo. Si Kristo ang pinadala ng Diyos para mamuhay ng perfect life at para mamatay sa krus at namuhay na muli after the third day para sa pagbayad na ating kasalanan. At kung ikaw ay magtitiwala lamang kay Kristo, ikaw ay magkakaroon ng forgiveness of sins. Pero brothers and sisters, kailangan natin si Kristo. Hindi lang dahil siya ang ating tagapagligtas. Oo, kailangan natin siya as tagapagligtas. Pero kailangan natin siya kasi patuloy niya tayong binibigyan ng blessing sa araw-araw. Gumagabay siya sa atin, sa ating buhay Kristiyano. Siya ang ating Savior, siya ang ating Lord, siya ang ating King, pero siya rin ang ating sustainer. Siya ang ating grace giver. Siya ang ating shepherd. Na nag-guide sa atin, nagsusupply sa ating mga pangangailangan at nagbibigay ng grace at blessing. At siya ang nagbigay ng grace at blessing sa pamamagitan ng church. So kung nagbibigay ng grace si Christ, okay, may blessing galing kay Christ, parang isang hari na nagbibigay ng spoils of war sa mga tao niya, sa kanyang mga citizens. Paano natin makukuha yun? Paano natin makukuha yung blessing na gustong ibigay sa atin ni Christ? Well, marami sa Bible mga paraan or avenues kung saan pwede natin makuha yung mga blessings na ito. O yung mga grace na ito para ma-access natin ito. Ang tawag dito ng mga reformers ay ordinary means of grace. Ito yung mga paraan kung saan makakuha natin yung grace na gusto ibigay sa atin ng Diyos. Halimbawa, saan ba nanggagaling ang tubig? Tubig niyo sa bahay. Galing ba ito sa gripo? Mabisa kahit anong bukas mo ng gripo, pag walang tubig, pag walang supply, galing sa, tama ba ako, Baliwag Water District. Tama ba? Doon ba galing yung tubig nyo? Pag walang supply galing sa kanila, kahit anong gano'n mo ng gripo, hindi bubukas yan. Walang supply, di ba? Yung gripo, hindi nagbibigay ng tubig. Baliwag Water District ang nagbibigay ng tubig. Kuryente. Kahit anong switch mo ng ilaw, pindot ka lang pindot. Walang ilaw. Pag ang Meralco ba dito? Pag ang Meralco, hindi ka binibigyan ng ilaw, walang ilaw. Diba? Switch lang yon. Ang grace ng Panginoon gusto niyang ibigay sa iyo. Okay? So yung mga means of grace, ano yung mga means of grace? Like Bible reading or prayer, or disciplines of grace or means of grace. Dito tayo nakakuha ng grace or blessing galing sa Panginoon. Pero sabihin natin, merong supply ng kuryente galing sa Meralco. Sabi ng Meralco, may kuryente kayo, may tubig kayo. Pero kung di mo bubuksan yung gripo, gripo, kailangan mo yung gripo para ma-access mo yung tubig. Kailangan mo yung switch para ma-access mo yung kuryente. Diba? Pag sabi ng Meralco, may kuryente naman kayo Wala naman. Meron, wala naman. No? Parang yung sabi na, yung TV nila, hindi gumagana. Hindi gumagana yung TV namin, pindot lang pindot, wala. Nakasaksak ba? Hindi pala nakasaksak, you know? The same way. So God wants to give us grace, pero gumagamit siya ng avenue, gumagamit siya ng means, paraan. Parang gripo, parang switch, para ma-access natin itong biyaya na ito. At sa context ng ating passage ngayon, ang isa sa mga means, isa sa mga paraan para ma-access natin ang mga gifts ng Panginoon ay ang church. Okay.
Ang church ay isa sa mga means, isa sa mga paraan para ma-access natin yung mga grace gifts ni Christ para sa atin. Si Christ merong gift para sa atin. Paano natin makukuha ito? Sa pamagitan ng church. Okay, ano yung mga gift niyo? Well, una, kailangan natin si Christ. Itong second point. Kailangan natin ng church leaders. Okay? We need church leaders. At ito mismo ang gift na binibigay ni Christ sa atin sa pamagitan ng church. Ano sabi sa verse 11? So Christ ascended and He gave gifts to all men. So He gave gifts to men. Ano yung gift na yun? Verse 11. And He gave apostles. The apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. Ang gift ni Christ para sa iyo ay mga tao. Marami sa kanila patay na. Okay? Apostles. May mga apostle ba dito? Okay? Wala na. Patay na sila. Okay? Patay na yung mga apostles. Pero sila ay patuloy pa rin nagbibigay ng gift. Gift pa rin sila ng Panginoon sa atin. Ang church ay nakabuild sa foundation ng apostles and prophets at si Christ yung chief cornerstone, sabi sa Bible. Pero kahit wala na yung mga apostles, ito ay gifts that keeps on giving kasi nababasa natin yung mga sinulat nila. Ano bang sabi ni Paul? Ano bang sabi ni John? Okay? Na-inscripturate. Ibig sabihin na, ito, nandito. Preserved ng Panginoon para sa atin. Yung turo ng mga apostles. At yung mga kasama ng mga apostles, gaya nila Mark at Luke. So pag binabasa natin yung Bible natin, na-access natin ang mga turo ng mga sinaunang mga church leaders. Yung mga apostles. Yung gift ng Panginoon sa atin. Pero pinag-gift rin ni Paul ang mga evangelists. So hindi lang apostles and prophets, kundi pati evangelists. Sino yung mga evangelists? Nung ako'y bata, lumalaki ako, iniisip ko pa din, nababasa ko itong evangelist. O pag nababanggit yung evangelist, so naisip ko sina George Whitefield, o D.L. Moody, kilala niyo itong mga taong to. Okay? Sina Billy Graham siguro. Yan, evangelist. Sino evangelist? I guess in some sense, they kind of, yung tawag nila sa nila, we're an evangelist. Pero sa New Testament, ang evangelists ay yung mga tao na nagsishare ng gospel. Nagsishare ka ba ng gospel? Ikaw ay isang evangelist. At ito ay gift ni Christ sa atin. Sino nag-share ng gospel sa'yo? Paano mo nakilala si Kristo? Merong lumapit sa'yo, di ba? May siguro kamag-anak mo, parent, okay? Kung sino man yun, gift ni Christ yun sa'yo. An evangelist. What an important gift. At maybe siguro, hindi mo naintindihan yung gospel nung unang beses na shinare sa'yo yung gospel. Naka 5 ulit, naka 10 ulit, di ba? Pero dahil may unang nag-share, una mo na pag-isipan yung gospel. Diba? Una mo narinig. Saan mo narinig yung gospel? Nagsabi sa'yo, yun ay isang evangelist. Evangel. Bisa evangel, gospel. Right? Tagapagsalita ng gospel. Yun ay evangelist. Ito ay gift ni Christ sa atin. And then of course, merong shepherds and teachers or pastor-teacher. Right? Sino naman ang ginagawa ng isang pastor o isang teacher? Yun ang primarily na ginagawa ng isang shepherd or pastor. At ang yung pastor, ang yung mga elders sa church, gift ni Christ para sa inyo. Ito yung gift na kailangan natin, di ba? Pag Christmas, di ba, marami tayo natatanggap ng mga gifts. Minsan natutuwa ka kasi ito yung kailangan mo, di ba? May coffee maker, ay ito, kailangan ko to, thank you. No? Pero minsan may mga gift na binigay sa'yo, di mo naman kailangan, di ba? Ano ba to? Medyas, ang dami ko ng medyas, di ba? Or kung ano man, I don't know, ball pen, wala namang ink, di ba?
Gifts, hindi ko naman kailangan. Thank you, pero, pag si Christ nagbigay ng gifts, ito yung mga gifts na kailangan natin. Evangelists, apostles, prophets, pastors. Sino ba yung mga pastors nyo? Right? Di ba sila blessing sa inyo? Di ba sila blessing sa life and growth ng Baliwag Bible Christian Church? Are you thankful for your pastors? That's got Christ's gift sa inyo. Sa pamamagitan ng church, natanggap mo itong blessing na ito. Blessing of being pastored. Imagine a life na walang isang pastor. Wala nagpapaliwanag ng Bible. Wala nagpapakain sa'yo week after week. Ano ba ginagawa ng pastor? Marami silang ginagawa, right? Just want to summarize it sa tatlong areas. As a pastor, he gathers the sheep so he could feed the sheep. Every week, gathers the sheep so he could bring God's word. You know, blessing every week, hearing God's word. Imagine a time where wala ka ng God's word na naririnig. Ayaw mo yung ganong, ayaw mo mangyari yun. Right? Sa Bible, may mga times where God stopped sending prophets. At di na sila makarinig galing sa Panginoon. And those are really dark times sa history ng redemption history sa Bible, right? Panahon ng Judges. Panahon after ng prophets bago dumating yung Messiah. Like hundreds of years na wala ka na. God, sa panahon natin, has given us pastors who would explain the Bible to us, who would teach us God's Word. He gathers the sheep, He guides the sheep. Ang isang tawag sa pastor ay overseer. Ginagabayan tayo, tinutulungan tayo mag-isip, tinutulungan tayo sa araw-araw. Pastor, paano ba to? Yung anak ko ganito. Pastor, paano ba ito? May ganito kasing nangyari sa work. Pastor, tutulungan na tayo mag-isip, again, with God's Word. Ano bang sabi ng Bible? Paano ba natin gagamitin yung Bible sa situation natin? Here's a pastor who not only gathers the sheep every Sunday, but he guides the sheep. Have you received guidance from your pastor? Yan ay blessing galing kay Christ sa pamamagitan ng church para sa inyo. Church leaders kagaya ng pastor. Panghuli, pastors guards the sheep. Again, using God's word, teaching to guard. Binabantayan niya. False teaching ito. Right? Sabihin ng pastor, warningan tayo. Kasalanan ito. Ito ang gagawin mo. Making consequences. Matindi. Right? Pastors warns us, guards us, protects us. You're thankful for your pastors. Di ka ba nagpapasalamat sa Diyos na meron kayong church leaders, pastors, evangelists? We need church leaders. So pray for your pastors, protect your pastors, provide for them, especially those who labor in the word. Pangatlo, kailangan mo si Christ, kailangan mo ng church leaders, at pangatlo, kailangan mo ng church members. Ano ba ginagawa ng pastor? Sabi rito, bakit binigyan ni Christ ang mga church leaders para sa church? Ano ang dahilan? Verse 12, to equip the saints. Sino ba yung saints? Bakit tayo mayroon church leaders? Para yung mga church leaders, they will equip the saints. Saints, yun po yung mga church members. Lahat ng, we have been made holy by Christ. Right? Tayo yung mga saints. At anong gagawin ng mga saints? Bakit sila ini-equip? For the work of ministry. So, importante rin pala ang church members. Kasi mga church members, tayo lahat, right? Or kung ikaw member dito, ikaw, okay? Member ka sa ibang church, ikaw din sa ibang church, right?
Yung mga pastors and teachers, when they're teaching, when they're guarding, when they're protecting you, ang ginagawa nila, they're equipping you. They're equipping you with God's Word. Para ikaw, alam mo rin yung Bible mo. Alam mo rin yung gagawin mo sa certain situation. Alam mo rin kung ano sinasabi ng Romans, ano sinasabi ng Colossians, di ba? You're being equipped with God's Word every time that the pastor teaches. You know, equipping. Bakit kayo ini-equip? Para sa ministry. So, sino gagawa ng ministry? Trabaho ng pastor ang ministry? Trick question. You know? Trabaho ba ng pastor ang ministry? Well, yes. Pero hindi lang yung pastor ang gumagawa ng ministry. Yung buong church. The pastor, the leaders, equip the church, equip the saints, and then the saints and the pastor for the work of the ministry. Trabaho po ng lahat yon ng ministry. And so yung pastor, ini-equip tayo para makagawa tayo ng ministry. Well, ano ba ang ministry? Ano ba ministry meron ka? Minsan, pag ministry, inisip natin yung, meron kaming drama ministry. Okay. Magaling kasi akong umarte. Okay? So, or a sports ministry. Magpapa-tournament kami. Siguro tapos may mag-share ng testimony. Or, sometimes that's kind of like what we think about ministry. Wala namang, mali doon sa ganong pag-iisip about ministry. But we can also think about ministry in more simple terms. Mas simplihan pa natin. Ano ba ang ginagawa? Ano ba ang ibig church ministry? Dapat tinanong ko ito una. Meron ba kayong church directory? I think meron. Kasi nakita ko sa table na church directory. Ito ay napaka-simpleng tool actually for ministry. So sa church namin sa Pines, actually we just started having a church directory this year. And sabi ko sa church, ito ang iyong game plan for ministry. Ito ang iyong strategy book. Diba? Mga coach, may mga game plan book sila, di ba? Iba-ibang mga play. Sa basketball, for example, nasa book din, game plan. Sa ministry, meron din ito, church directory. Kasi sa church directory, nandun yung mga pangalan ng mga iba-ibang mga tao sa inyong church na kailangan. Ito ang iyong ministry. Ano ba nasa church directory? Yung mga tao doon, sino ba sila? Well, yung iba dyan, kailangan ng encouragement. Yung iba dyan siguro may sakit. Baka gusto mong bisitahin, dala mo ng Jollibee, di ba? Encouragement din. Yung ibang pangalan dyan sa church directory, lahat sila kailangan ng prayer, right? So we pray for them. Kailangan nila ng, kailangan nila ng God's Word. Actually, lahat sila. Maybe sa church directory mo, merong ilan dyan na, kausapin ko nga ito si brother so-and-so, baka gusto niya magbasa ng Bible together, right? Or si sister so-and-so, basahin namin yung, ano ba ang gospel, right? Available ba yun? Basahin namin itong book na ito together. Sino pupuntahan mo? Andun sa church directory, nakalagay doon. Ito ang ministry. Ito ang work of ministry. Or maybe, ikaw gusto mong merong magbasa kasama mo. Wala akong masyadong alam sa Bible, o binabasa ko yung book of Colossians, di ko maintindihan. Si brother so-and-so, matagal ng Christian yan eh. Baka pwede niya akong tulungan. Paano ba magbasa? Brother so-and-so, tulungan mo ako. Gusto ko matuto pa ng Bible. Pwede ba every Friday, tulungan mo ako, basa tayo ng isang chapter sa Colossians for 4 weeks. Yun ang ministry. At simpleng tool lang, church directory. Kasi ang ministry, hindi po ito event. Meron kami ministry, isang malaking event. Ministry is people. Sino ba mga tao? They need encouragement, they need prayer, they need God's Word. Yun ang ministry. And okay, so it's one way. Here's the second thing.
Maybe in addition sa directory, sino ba mga tao na nilagay ng Panginoon sovereignly sa buhay mo na hindi pa nakakilala kay Christ? Maybe kapitbahay mo, kasama mo sa work, kasama mo sa school, kamag-anak mo, kalaro mo sa sports, kalaro mo sa basketball. Maybe siya yung barbero mo, siya yung manukrista mo, right? Eh, lagi mo nakikita every month, pag nagpapamanicure ka, right? Eh, di pa siya nakakilala kay Christ. And siya palagi yung nagmamanicure sa akin, right? That's ministry. They need to hear about Christ. They need to hear about the gospel. And maybe, okay, it's kind of intimidating, medyo nakakatakot, nakakaba, di ako sanay mag-share ng gospel. Dito na naman papasok yung church, right? Magpatulong ka ito si Brother Sarso, matagal na nag-share to eh. Yung kapitbahay ko, gusto ko sharean, pero natatakot ako, pwede mo ba akong samahan? That's ministry. That's the pastors equipping the church. Binibigyan kayo every week, nakangaralan yung pastor, tutulungan kayo para magbasa ng Bible. And ikaw na-equip ka para ikaw pwede mong gawin yung ministry, pwede ka mag-encourage sa iba. Pwede ka mag-share ng gospel sa iba. O tulungan mo yung mag-share ng gospel yung another church member. Yan ay grace ng Panginoon sa atin, blessing ng Panginoon sa pamamagitan ng church. We need church members. Isipin mo, pag lahat kayo kailangan ng encouragement at wala lang ibang makakapag-encourage sa inyo kundi si Pastor Derek. Mahaba yung pila. Encourage mo sila lahat. Okay? Kawawa naman yung pastor nyo. Baka hindi tumagal. Okay? Baka pag 39th anniversary, baka hanggang 40 na lang. Okay? Lahat ng kapitbahay namin kailangan masyaran. Pastor, puntahan nyo naman lahat ng kapitbahay namin. Dami nun. Okay? Bawat isa sa inyo, kapitbahay nyo, pupuntahan niya. No, the work of the ministry is for the whole church. Lahat po tayo. Ang pastors, they equip the church and the saints para saan? Para sa work of ministry. Ano mangyayari kapag tayo lahat ay gumagawa ng work of ministry? Now let's keep reading verse 12. To equip the saints for the work of ministry, at ano ba? Parang ano to step by step Christ gave church leaders equip the church, or equip the saints for the work of ministry, at ano nangyari? For the building up of the body of Christ. Or edification. Kapag ang saints ay equipped for ministry at gumawa ng ministry, ang church ay napapatibay, na-edify. Lumalago, napapalakas. Napapalakas ang isang church. Pero para mangyari ito, kailangan tulong-tulong lahat. Bawat isa may part. Para yung church lalo lumakas, lumago. Ito ay responsibility ng bawat isang member. Kapag kayo po ay nagpatuloy sa ministry, ang ministry, tao, right? Church directory. Mga tao, mga pangalan ng mga tao na nandiyan. Anong gagawin mo sa kanila? Encourage mo, pag-pray mo. Love one another sa Bible. Love one another. Encourage one another. Forgive one another. Provoke one another to love and good works. Kapag ito'y ginagawa natin with the blessing of Christ, napapalakas at napapatibay ang church. Lalong lumalakas ang church. Hanggang kailan ba ito gagawin? Kailan ba matatapos to? Okay. Well, ito na yung panghuling point. Right? Kailan mo matatapos itong sermon na to? Okay? Ito yung panghuling point. Okay? Hanggang kailan gagawin ito? Sabi sa verse 13, until hanggang we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Hanggang marating natin yun. Ano yung describe dito? Growth. Gospel growth. Ito yung panghuling kailangan natin. We need gospel growth. To the unity of the faith
Meron tayong pagkakaisa sa faith. Pagkakaisa, ano yung faith na to? I think it's referring to the body of teaching, right? Gospel truth. Ito yung kagaya ng sinabi ni Jude, contend for the faith. Ibig sabihin yung body of teaching, right? Contend for the gospel. Mga katotohanan na meron tayong one gospel, right? At ito ay meron tayong unity dito and the knowledge of the Son of God. Pagkakaintindi natin sa pagkakakilala natin kay Jesus, the Son of God. Ibig sabihin, patuloy tayo mag-ministry, patuloy na palakasin natin yung church, palaguin natin yung church, hanggang sa makilala pa natin lalo pa si Christ. Kailan yun? Patuloy, di ba? Kilala mo si Christ, lumalagot tayo sa ating pagkakakilala kay Christ, to the knowledge of the Son of God. Kaya sabi ito, to mature manhood, hanggang sa ikaw ay maging mature. Ano yung itsura ng maturity? To the measure and stature of the fullness of Christ. Hanggang ikaw ay kagaya ni Kristo. Kailan mangyayari yun? Ibig sabihin sa lifetime, buong lifetime here on earth, ito ang patuloy natin gagawin. Until Christ comes back or takes us home. So we do ministry, we grow. Until what? Until mapuno tayo ng kaalaman about Christ, the unity of faith and the knowledge of Christ. Doctrine, truth in our minds. Ayan. So yun tutukoy sa ating kaalaman. Alam na ba natin lahat tungkol kay Christ? Memorize na natin yung Bible natin? 90%? Malayo pa, di ba? It's a lifetime of learning. May isang nagsabi, we could spend our whole life studying the Bible and we're just on the surface, scratching the surface. This is a lifetime of learning Christ. In fact, even after this life, we're still learning about Christ, right? So, eternal God. And so hanggang yung kaalaman natin tungkol kay Christ, pero hindi lang kaalaman tungkol kay Christ. Pag alam mo, marami kang alam sa Bible, hindi naman nababago yung buhay mo, ano nangyari dun sa kaalaman mo? Right? So yung kaalaman mo kay Christ, pero dahil may alam ka kay Christ, nababago yung buhay mo, naging kagaya ka ni Christ. Yun ang ibig sabihin ni Paul dito, to mature manhood. Ano yung mature manhood? To the measure and stature of the fullness of Christ. Hanggang kailan ba natin aaralin? Hanggang kailan ba tayo magmi-ministry? Hanggang kailan ba tayo mag-aaral ng Bible? Hanggang alam natin kung sino si Christ at hanggang kagaya tayo ni Christ. And that's a lifetime of learning and a lifetime of growth. Yun ang ating goal. Maging mature tayo kagaya ni Christ, knowing Christ and being like Christ. Yun yung positive result. And may warning. Ito yung last verse, right? May negative, ito yung ayaw nating mangyari. Kapag hindi tayo pag walang pastors, yung pastors hindi nag-equip sa saints, at yung saints hindi gumagawa ng ministry, at hindi na i-edify yung church, ano nangyayari? Verse 14. Ito yung wag sana mangyari, right? So that we may no longer be children. Ano ba ginagawa ng children? Opposite ng maturity is children. And children are tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness, and deceitful schemes. Kapag hindi tayo nag-mature, para tayong children na uto-uto. That's really what it is. Tossed to and fro by wave of doctrine. May doctrine dito, dito tayo. May bagong doctrine, dito tayo. You're tossed to and fro, inaalon ka. Madali kang mauto. May bagong teacher sa YouTube, dito tayo. Ito ang uso ngayon, dito tayo. Nung inatulad tayo ni Paul sa isa sa mga bata.
Alam niyo ba kung paano niyo mapapakain ang mga bata ng gulay? Di ba mga bata ayaw kumain ng gulay? Nung bata ko, kagaya ng karamihan ng mga bata, ayaw ko kumain ng gulay, di ba? Gusto ko yung hotdog, di ba? Chicken nuggets, okay? Very, nutritious, Pero sabi ng tito ko, sabi niya, bata mga 6 years old siguro ako, sabi sa akin, alam mo ba kung anong kinakain ng Teenage Mutant Ninja Turtles? Yun yung paborito kong cartoons nung bata ako. Sabi ko, syempre, pizza. Hindi. Oo, pizza, pero meron pa silang iba pang favorite. Ano yun? Sabi niya, okra. Okra? Oo, favorite nila ang okra. Kaya simula nung 6 years old ako hanggang ngayon, paborito ko yung okra. Napakain niya ako ng okra. Okay? Nauto ako. Okay? Asa na ba yung tito kong yun? Okay? Bakit? Kasi ang bata madaling maloko, madaling mauto. Right? Yun ang nangyayari kapag di tayo lumalago sa gospel. Pag walang gospel growth. Yun ang nangyayari pag di tayo na-equip. Yun ang nangyayari pag di tayo gumagawa ng ministry. Pag walang edification sa church. Pag may bagong doctrine, ito yun. Madali tayong maloko. Yun yung sabi ni Paul dito. By every wind of doctrine, by human cunning, panluloko ng mga tao, by craftiness and deceitful schemes. May bagong teacher sa YouTube, may bagong podcast, may nag-share sa Facebook. Naniniwala ba kayo sa lahat? Basta nakita mo sa Facebook, totoo yun, di ba? Madali tayong maniwala. Nakikita nyo na ba how the church ay means of blessing para sa inyo? Ito ang ginagamit ng Diyos para sa atin. Christ is giving gifts sa kanyang church. Is giving gifts to us sa pamagitan ng church. Na pag walang church, hindi natin makukuha itong blessings na ito. Blessings ng having church leaders. Blessings ng having church members. Blessings ng gospel growth. Kapag ikaw ay isang Christian, ang iyong spiritual growth, ang iyong individual spiritual growth ay nakalink sa growth ng buong church. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay lumalago, ang iyong paglago bilang isang Kristiyano ay nakakaapekto sa buong church. Kung ikaw ay lumalago sa Scripture, pero yung church hindi nag-grow, hindi mo na-apektuhan yung church, siguro yung paglago may kulang. Siguro lumalago ka sa iyong pag-iisip, sa iyong Bible knowledge, pero kulang ng application. Kasi kapag ikaw ay lumalago sa iyong knowledge and application, maapektuhan ang church. Kasi dito mo i-apply yung natutunan mo . Sino pa ba kundi magbe-benefit kundi ang iyong kapwa church member? So, maybe you've reached yung head tsaka yung heart pero walang hands, di ba? Application. Ang iyong paglago naapektuhan ang paglago ng iba. Kaibigan, kung hindi ka pa Christian, I hope na nakita mo na walang unity or togetherness na pwede mangyari sa isang church kung wala yung gospel ni Christ. Bakit nagmamahalan itong mga tao? Bakit sila nag-i-encourage sa bawat isa? Bakit ano ngayon kung may sakit ng isa? Bakit ikaw? Hindi mo mapapaliwanag ang unity ng isang church kundi dahil sa gospel ni Christ. Bakit sila nag-forgive one another, loving sacrificially? It's because of Christ. Ang nagpapatawad ay ang mga tao nakatanggap ng forgiveness kay Christ. Saan makita mo yun sa church? Sa church na ito. And maybe sana one day you also will know Christ.
Kung ikaw naman ay isang Christian, pero hindi ka pa member ng kahit anong gospel preaching church, I hope na makita mo na ang God's will para sa iyo ay makabilang sa isang congregation. Maraming mga blessing na hindi mo nakuha kasi hindi ka part ng congregation. Wala ka doon sa church directory. So, wala yung, iba naghahanap na sino bang i-encourage ko, sino bang pagpipray ko. Wala yung pangalan mo ron. May blessing na hindi mo nakuha. At sa mga members ng Baliwag Bible Christian Church, brothers and sisters, do not underestimate ang iyong role sa pag-preserve ng faith ng iyong kapwa members. Huwag mo sabihin, member lang ako. Hindi. Importante ang iyong role sa growth, sa maturity ng kapwa member mo. Do not underestimate ito. We need Christ. We need church leaders. We need church members. All of it para sa ating corporate gospel growth. And sana today we would actually thank the Lord for His gift through the church. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong pagmamahal sa amin through Christ. Thank you, Lord, that through Christ meron kaming forgiveness of sins, and that hindi lang kami na-save as individuals, but you have brought us with brothers and sisters kung saan kami, Panginoon, ay lalo pang matututo about Christ. At lalo pa kami makapag-apply ng same na pagmamahal na natanggap namin kay Christ ay aming magawa sa iba. I pray for Baliwag Bible Christian Church. Thank you, Lord, for the church leaders na inyong nilagay dito. Thank you, Lord, sa bawat church member na narito. We pray, Lord, palakasin niyo palalo itong church na ito. We ask, Lord, for gifts, for blessings from you. Lord, I pray, protect the leaders from sin. I pray, Lord, strengthen the members para sila, Panginoon, ay lalo pang makilala si Christ at lalo pa sila maging kagaya ni Christ. At lahat ito, Panginoon, gawin niyo all for the sake of your name and to the glory of God. We pray all these things, following Jesus Christ. Amen.